Diretso na po pala yan, sorry. So, ganun pa man, ay magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Isang pinagpalang umaga. At nawa, ang bawat isa po sa atin ay nakahanda ang puso sa pagsamba sa ating dakilang tagapagligtas. At gayon pa man, bago po ako magpalaot, ay tayo muna uli ay manalangin. Muli dakila naming Diyos, patuloy ang aming kahilingan na naway pagkalooban niyo po kami ng sapat na kapangunawaan sa inyo pong mga salita at nawa sa patuloy po sa aming patuloy na pag-aaral at pakikinig at pagtuturo ng inyo pong mga salita ay patuloy niyo po nawang hubugin ang aming mga pananampalataya papalapit sa inyo at nawa dakilang Diyos kami ay patuloy na magpakumbaba sa inyo pong banal na harapan sapagkat ang tao ay walang pwedeng ipagmalaki, walang pwedeng ipagmataas sa inyo pong harapan sapagkat ikaw ay dakila at kami mga hamak na tigasunod mo lamang. Sa inyo po ang pinakamataas sa papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, sa umaga pong ito, ang ating pong mapapag-aralan ay yung galing sa Latin na salita na coram Deo. So meron po ba dito sa inyo na nakarinig na ng salitang coram Deo? Actually, kapag pinanood nyo po yung isa sa mga record ng CRTC, particular si Pastor Mon, maririnig nyo po sa kanya yung preaching niya about sa coram Deo. So, bigyan ko lamang kayo ng konting history about sa salitang coram Deo. Ito po ay galing sa wikang Latin. At ang coram Deo ay madalas ginamit sa unang mga translasyon ng Biblia, ang Latin Vulgate. So, isa po yun sa mga early translation ng Bible, Latin Vulgate. At ang mga sinaunang pari, yun po ang gamit. Latin Vulgate. At doon ay mababasa ang coram Deo, yun ang Latin, at pag itinranslate sa wikang Tagalog na ay sa presensya ng Diyos o sa English ay in the presence of God. So doon po ninyo makikita iyon. At ano ang kinalaman ng coram Deo sa ating pong pag-aaral sa umagang ito? Ang ating pong text ay nanggaling sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 22 to 25 and also sa chapter 4 verse 1. So mababasa natin diyan. Kung kayo ay may mga Biblia, samahan po ninyo ako sa pagbabasa. Verse 22, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Verse 23, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Verse 24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. Verse 25, sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa at walang itinatangging tao. At pagdating naman po sa chapter 4 verse 1, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan, yamang nalalaman ninyo na kayo man ay mayroon din Panginoon sa langit. So at this point po, ang ating pag-aaral is practical theology. Pagdating ay yung aplikasyon ng ating pagiging Kristiyano sa araw-araw nating pamumuhay. At sa bahaging yan ay gusto ko lamang kayong bigyan ng exegetical context ng talata. Kapag binasa niyo po ang aklat ng Colossus or Colossae, ang chapter 1 at chapter 2
ay nakasentro sa inerrancy ni Kristo o preeminent ni Jesus Christ. Yung kanyang pagiging supisyente ni Kristo, pagiging natatangi ni Kristo ay mababasa niyo po sa chapter 1 and chapter 2 ng Colossus. At pagdating sa chapter 3, may mga ilang bahagi doon na mababasa niyo naman ang pag-aaplika na itinuturo ni Pablo. And pagbaba pa sa mga sumunod na talata, ay meron din naman kayong mababasa patungkol naman sa relasyon sa mag-asawa at patungkol naman sa relasyon ng magulang sa kanyang anak. At pagkatapos po nun ay nag-jump na siya dito naman sa tungkulin ng isang alipin sa kanyang amo. Makikita niyo po iyon kapag binasa ninyo ang aklat ng Colossus. Mga kapatid, pwede niyo pong basahin yan sapagkat yan naman po ay maigsi lamang. Yan po ay nagtataglay lamang ng 4 na kapitulo ng Biblia. So, kapag binasa niyo po, matatapos niyo yun. Ngayon, yun po yung bahagi na makikita ninyo. At doon sa ating binanggit o mapapag-aralang talata, meron na po kaagad tayong hint kung patungkol saan ang tinutukoy ni Pablo. Tumutukoy ito sa pagiging, kung tayo man ay alipin o ibig kong sabihin ay mangangamuhan at meron tayong amo, dapat nating taglay ang mga bagay na binanggit ni Pablo sa atin. At gayon din naman, kung ikaw ay amo, pagdating doon sa chapter 4 verse 1, ay may maliwanag ka ring tungkulin. So, dapat po nating makita iyon, mga kapatid. At may nais po kong ilapit sa inyo na maikling mensahe sa umagang ito. Gawin natin ang ating gampanin na may papailalim sa presensya ng Diyos. Gawin natin ang ating trabaho ng may labis na pagbibigay luwalhati sa pangalan ng ating Panginoon at ng may pagpapasakop sa kanyang presensya. So that is coram Deo. Sa presensya ng Diyos. Kung ikaw ay nangangamuhan, gawin mo ng maayos ang iyong tungkulin nang merong pagpapailalim sa presensya ng Diyos. Merong pagsunod pa rin sa Diyos. At kung ikaw naman ay amo na mananampalataya, dapat mo rin pong gawin ang obligasyon mo nang naayon sa presensya ng Diyos. Coram Deo, mga kapatid. Ngayon, bigyan ko lamang rin po kayo ng karagdagang pang-data. Sa bahaging iyan? Ngayon po, ang tinutukoy ni Pablo na pagkaalipin o alipin ay pagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Hindi po ito pagkaalipin ng pananaw ng sinaunang panahon. Bakit? Sapagkat po ang sinaunang panahon ng pamamaraan ng pag-aalipin, hindi po ito kinakasihan ng Biblia. Binabanggit, but hindi po sang-ayon ng Biblia sa pamamaraang iyon. Okay, ano po ang bahaging yun? Noong unang panahon, pag binalikan po ninyo ang Genesis, makikita nyo na rin po doon kaagad. Like for example, si Sarai, sa kanyang alipin si nakalimutan ko yung pangalan, mamaya maalala ko yun. Okay, kung paano sinabi ni Abraham sa kanya, na gawin mo kung ano ang gusto mo sa iyong alipin. Ano ang nangyari? Ginawa ni Sarah o Sarai sa kanyang alipin, ginulpi niya. Kasi po during that time, kapag ikaw ay alipin, ang ibig sabihin po noon, wala kang pagmamayari sa iyong sarili. Okay? Yung damit mong sinusuot ay hindi mo yan sarili. Iyon ay pagmamayari ng iyong amo. At kung ano ang gawin sa iyo ng iyong amo, wala ka pong magagawa. Kahit patayin ka ng iyong amo, wala ka pong laban sapagkat ikaw ay binili. Ibig sabihin, binili na po nila yung iyong buhay. Ngayon, ang tinutukoy ni Pablo ay hindi po ganoon. Ang tinutukoy ni Pablo ay pagsunod nang naaayon sa kalooban ng Diyos nang hindi lumalabas
Okay, at sa pagpapatuloy po, meron tayong dalawa lamang bahagi. Ang una, ang mabuting tagapaglingkod ay hindi nakabase sa mga nakakakita. Okay, kagaya ng nabasa natin sa Colossus chapter 3, verse 22 to 25, and chapter 4, verse 1, hindi po tayo naglilingkod kapag may nakatingin lamang. Okay? At sabi pa rito, binibigyan tayo ni Pablo ng praktikal na paraan upang tayo ay kakitaan ng pagiging isang mabuting lingkod. So kaya sinasabi ng Colossus ni Pablo na hindi naglilingkod lamang kapag may nakatingin. Hindi ka lamang mabuti kapag may nakakakita. Sapagkat nalalaman natin bilang mga mananampalataya na may higit na nakakakita. Nakatalikod man ang ating amo, alam natin may higit na nakakakita at walang iba kundi ang Diyos. Ano po? At sa atin, kung tayo man ay alipit o tayo man ay nangangamuhan, tayo ay sumusunod sa ating amo, hindi dahil sa sinusunod lamang natin yung tao, kundi dahil sinusunod natin ang ipinag-uutos ng ating Diyos. Kaya tayo mabait sa ating amo, may nakatingin o wala, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos at ito ang kinalulugdan ng Diyos. So kung kaya't dapat makita ng isang Kristiyano ang kanyang sarili sa ganitong konteksto, na kung saan hindi siya naglilingkod kapag may nakatingin lamang. Hindi siya mabait kapag may nakakakita. Meron mang nakakakita o wala, ay nananatili siyang mananampalataya. Okay, so sana makita natin yan, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, maging sa sulat ni Paul sa Ephesus, nagpapakita kung paano pinapahalagahan ni Paul ang pagiging masunuri ng isang alipin sa kanyang amo. Meron din tayong mababasa sa aklat ng Epheso o Ephesus, chapter 6, verse 5 to 9. Sorry po. I think hindi po nakasulat dyan, ano? So, basahin ko po sa inyo yung verses 5 to 9. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Verse 6, gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Verse 8, sapagkat alam ninyo, gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninyo man, maging siya man ay alipin o malaya. Verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan, huwag ninyong kakalimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. So, yung una pong bahagi, babasa natin sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 5 hanggang 8, ay yung patungkol sa isang alipin, sa isang lingkod. Na tayo ay naglilingkod dahil ang ating paglilingkod, paraan natin upang paglingkuran ang Kristo. Dapat natin makita yun. Na tayo ay naglilingkod o tayo man ay nagtatrabaho, anuman ang estado ng iyong trabaho ngayon, ginagawa mo yan upang luwalhatiin ng Diyos. Coram Deo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. Hindi lamang natin ito ginagawa kasi may mga nakakakita. Okay? So, hindi kasi natin maiwasan, meron yung nagpapakitang gilas, that's why pakitang gilas, kasi ginagawa lang nila yung pinakamabuti, yung pinaka-the best na kaya nilang gawin kapag may nakatingin. Marahil ang kanilang layunin ma-promote o kung ano pa man, tumaas ang pwesto. Maliwanag na sinasabi ng Biblia ni Pablo na hindi ganoon. Tayong mga mananampalataya, kung tayo ay lingkod,
ginagawa natin ito, may nakakakita man o wala. At gayon din naman, na kung tayo ay lingkod, meron tayong pagpapasakop doon sa namumuno o doon sa ating tigapanguna. Hindi natin siya kinakalaban. Meron kasing mga ganun eh. Hindi natin maiwasan na kapag siguro ikaw na lingkod ay medyo napupuno na sa iyong amo, para kang bulkang taal. Pumuputok ka rin sa galit. At ngayon, hindi mo nakakaligtaan mo na ikaw ay lingkod. Nangyayari, nasasagot mo yung iyong amo. Okay, tatandaan natin mga kapatid, kapag tayo ay pinangunahan na ng ating sobrang emosyon, hindi rin maganda sapagkat samot-saring masasakit o maaanghang na salita ang pwede nating mapakawalan. So kung mangyari man yon, bago man mangyari yun, iisipin mo muna. Kaya nga, ang isa sa mga bunga ng Santong Espiritu ay meron tayong pagpipigil sa sarili. Kasi marahil tayo ay umabot doon. Pero pigilin mo ang iyong emosyon. Ngayon, kung hindi mo bilang ikaw ay lingkod sa iyong amo, kung hindi mo na kaya, magpailalim pa sa iyong amo, padaliin natin. Magpaalam ka sa kanya ng maayos. Huwag mong susunugin ang tulay. At bilang mananampalataya, ito ay paraan mo ng pag-iibanghelyo sa namumuno sa iyo. Meron kang pagpapakita ng pagiging Kristiyano. Taglay mo ang ugaling Kristiyano. Mabuti man o hindi ang iyong amo. Dapat po makita sa atin yon. Dapat po nating maintindihan yon. Bilang mga mananampalataya, ito po ay isa sa mga halimbawa ng praktikal na paglalapat ng ating pagiging Kristiyano sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Nung ako ay bago sa bundok, ako ay bagong padala po doon, ako ay nakatira kay Pastor Ray. At ngayon, ang trabaho ko kanila Pastor Ray ay magtanim ng pinya. Yes po, yun ay panahon ng summer, tag-init. Ngayon, may mga ibang sumisimba na nakakakita sa akin na nagtatanim ng pinya. Ang tanong nila sa akin, pinapunta ka ba dito para pagtanimin ng pinya? Yun ang kanilang hatol. Well, sa aking isipan ay malinaw na kung ako ay maglilingkod sa Diyos, kasama roon ay ang paglilingkod ko sa tao. Kung nais kong paglingkuran ng Diyos, kailangan kong paglingkuran ng tao. At hindi po yun nagdulot sa akin ng masama. Ngayon, yung nagsabi nun, niningitian ko na lang. Bakit? Sapagkat hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng pagiging lingkod. Well, yun yung makikita natin. Ang pagiging lingkod, hindi porket bang ikaw ay tinatawag na misyonaryo, hindi ka pwedeng magbungkal ng lupa. Kasama po yun. Isa po yun sa training. Sa kabundukan. So yun ay practical na training ng isang mananampalataya. Mananampalataya ka lang ba kapag nasa loob ng simbahan, kapag nasa trabaho ka na, hindi na. Hinuhubad mo na ang iyong pagiging mananampalataya. Lahat ng trabaho ay mahirap. At marahil karamihan sa atin ay merong superior. Pero tatandaan po natin, mga kapatid, isa po yan sa hamon. Paano natin ipapakita ang ating pagiging mananampalataya? Gagaya ba tayo sa mga taong walang pangunawa sa salita ng Diyos na kapag nakatalikod ang kanyang amo, puro hindi magagandang salita ang lumalabas sa bibig. Pero pagkaharap ang kanyang amo, mistulang hindi makabasag pinggan sa sobrang bait. Marahil, dapat nating makita yun, mga kapatid, sapagkat ang kinalulugdan ng Diyos ay hindi lamang naglilingkod kapag may nakatingin. Hindi ka lang mabait kapag may nakatingin. Sapagkat nababatid ng isang tunay na mananampalataya, again,
na may higit na nakakakita. At ginagawa natin ang mabuting paglilingkod dahil sa presensya ng Diyos. Coram Deo, mga kapatid. Ginagawa natin ito ng may pagpapailalim sa presensya ng Diyos. Kaya tayo, nasa trabaho, ay ninanais natin na maparangalan ang banal na pangalan ng Diyos. Kaya ang masaklat kasi sa ating pong panahon, ang gusto lamang natin, ang pangunahing motibasyon ng maraming tao at marahil pati ng Kristiyano ay ito. Pangunahing motibasyon ay pera. Pastor, kaya nga ako nagtrabaho kasi gusto ko kumita ng pera. Yun na yun. Madalas yun ang pananaw. Pero mga kapatid, tatandaan natin lagi na segunda lamang ang pagkita ng pera. Ang pangunahin nating dapat isa-isip ay ang purihin ng pangalan ng Diyos sa ating trabaho. Bonus na lamang kung tayo ay bigyan ng maagang sweldo. At kung madagdagan man ang ating sweldo, purihin ng Diyos sapagkat nakikita ng Diyos na ikaw ay tapat sa ginagampanan mong trabaho. Tatandaan po natin mga kapatid, minsan kasi nakakalimutan ng tao, ang nakikita ng tao yung pagpapala, hindi nakikita ng tao yung nagbibigay ng pagpapala. So dapat po nating makita iyon. Segunda, ang pagkita ng pera. Ang primera ay ang luwalhatiin ng banal na pangalan ng Diyos sa ating kinalalagyang trabaho. Coram Deo, mga kapatid. Sana makita po natin iyon. Sa biyaya ng Diyos. Bagamat ako ay nakatira sa bundok, maraming nagsasabi, Pastor, bakit sa bundok ka nakatira? Bakit ang puti mo? Biyaya po ng Diyos yun. Hindi ako umiitim. Diba? So, yan po yung bahagi na dapat nating makita at ito po ang punto. Bilang mga Kristiyano, dito tayo mahahatulan kung tayo ba ay tapat sa ating pagsunod. So, makikita po doon. Makikita kung tayo ay tunay na umiibig sa Diyos sa ating mga pagkilos, sa ating mga ginagalawan. Makikita po doon kung lubos natin iniibig ang Diyos. Kaya mga kapatid, sana makita natin, Coram Deo. Ginagawa natin ang bagay na ito upang luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Ginagawa natin ito ng may pagpapailalim sa presensya ng Diyos. Sana makita po natin iyon. At dapat nating maunawaan na sa bawat pagkilos natin ay merong higit na nakakakita at nagbabantay sa atin, nalalaman ng ating mga pagkilos. So, ang Diyos ay omnipresent. Nasa lahat ng dako. Iyon ang Diyos. At lahat ay nakikita niya, hayag sa kanyang banal na paningin. Matuwid at hindi matuwid ay kanyang nakikita. Kung kaya't sikapin natin ng may pagpapailalim at pagpapakumbaba sa kabanalan ng Diyos na gampanan ng maayos ang ating mga tungkulin. Sapagkat kung tunay nating iniibig ang Diyos, ay dapat makita rin sa ating mga gawa. Makita sa ating mga pang-araw-araw na ginagampanan. Isa yun sa bahagi ng pag-iebanghelyo sa mga taong wala pa kay Kristo. Ipakita mo kung ano yung ginawa ni Kristo na pagbabago sa buhay mo. Sana po makita sa atin iyon. At patuloy na ako man, yan ay panalangin ko sa aking sarili. Sapagkat ako man ay nagkukulang din sa bahaging iyan. At nawa, ang bawat isa sa atin ay patuloy na tulungan akayin ng Santong Espiritu sa kabanalan ng Diyos. At nawa, ay patuloy pa rin natin ipanalangin ng bawat isa, ang ating mga sarili at ang ating mga kasama. At sa pagpapatuloy, again, kagaya po ng sinabi ko kanina,
Ang tinutukoy ni Pablo na paglilingkod dito ay hindi kagaya ng paglilingkod sa sinaunang panahon, na kung saan kapag binili ka ng iyong amo, wala ka ng pagmamay-ari sa iyong buhay. Ano man ang kanyang gawin sa iyo, wala kang magagawa. Wala pong human rights sa panahong iyon. Ngayon, ang tinutukoy dito ni Pablo, tayo ay sumusunod ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kung inuutos ng iyong amo na lumabag ka sa kalooban ng Diyos, pwede mo namang ipaliwanag sa Kanya. Kung bakit ayaw mong sundin. So, kaya kailangan ay maging malinaw sa atin na tayo ay nagpapasakop sa ating mga amo at sumusunod sa kanilang mga utos ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ginagampanan natin ito ng may pagpapailalim sa presensya ng Diyos, coram Deo, mga kapatid. At ang unang hamon sa atin, ang iyong paggalang sa iyong amo ay nagpapakita ng paggalang mo sa Diyos. Kung ginagalang mo ang iyong amo, nakatalikod man siya o nakaharap, ito ay paggalang mo sa Diyos, hindi sa iyong amo lamang. Okay, sapagkat nais mong ipakita ang iyong paggalang sa Diyos kung kaya't ginagalang mo ang iyong amo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. At maging gayon din naman, kung meron pa sa inyong mga kabataang nag-aaral, dapat din natin makita natin sarili sa bagay na ito. Hindi tayo nag-aaral lamang ng mabuti sapagkat gusto lamang natin matuwa ang ating mga magulang or di kaya ang ating mga guro. Ginagawa natin ito, kaya ka nag-aaral ng mabuti sapagkat sa pamamaraan ito ay naipapakita mo ang pagiging mabuting lingkod ng Kristo. So, dapat po maging motibasyon ito ng bawat isa. Hindi lamang ang motibasyon ay kumita ng pera. Pangunahing motibasyon dapat ng isang tunay na mananampalataya ay ang mabigyang kaluguran ang kanyang manlilikha, ang kanyang Diyos, ang kanyang tigapagligtas. Dapat po natin makita yun, mga kapatid. Maalaala ko lamang, ako din naman ay may mga personal na hilahil sa buhay at dumating din ako sa punto ng kapanahunan ng aking paglilingkod bilang isang pastor na ayoko na. Kumbaga, magkukwit na ako sa pastoring, sa mga ministerial work. Gusto ko nang mag-quit kasi bakit? May mga personal akong hilahil sa buhay na kung saan nakikita ko ang aking sarili na parang hindi ako sa Diyos naglilingkod, kundi parang sa tao. Sa bahaging iyon, ayoko na. Sa biyaya ng Diyos, meron akong mga kasama. Mga kasama na nagpapaalaala sa akin na ito ay dapat nating gawin. Dito tayo tinawag ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, naiintindihan ko na ginagawa ko ang bagay na ito hindi lamang para sa inyo, mga kapatid, kundi upang luwalhatiin ang banal na pangalan ng aking Diyos na manlilikha, ang Diyos na nagligtas sa akin. At ginagawa ko ito ng may pagpapailalim sa kanyang banal na presensya, coram Deo, mga kapatid. Dapat po nating maintindihan ang bagay na yan. At sa ikalawang punto, ito naman ay alintuntunin ng isang tapat na amo ay hindi nagmamalabis sa kanyang nasasakupan. Alam niyo, mga kapatid, kung ikaw man ay tigapaglingkod at meron pang amo, at kung ang amo mo ay mananampalataya din, anuman ang inyong estado, ikaw ay nangangamuhan, siya ay iyong amo, sa paningin ng Diyos ay parehas kayong may gampanin. Meron kayo parehas na tungkulin na dapat ninyong gampanan nang may maliwanag na kaisipan na kung saan ito ay ginagawa natin para sa ikaluluwalhati ng banal na pangalan ng Diyos.
bahagi po dapat yun na dapat nating makita. Kung ikaw ay among mananampalataya rin. Okay? So, dapat hindi ka din nagmamalabis sa iyo namang nasa sakupan. At kung ikaw man ay among mananampalataya at ang iyong mga nasa ibaba o ang iyong mga tagasunod o ang iyong mga trabahante ay hindi mga mananampalataya bilang amo, dapat mong ipakita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging among mananampalataya. Dapat po natin makita yun. Meron din tayong tungkulin sa Diyos na dapat gampanan kung tayo man ay amo. Dapat natin itong gampanan ng may lubos na kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Hindi porket tayo ay amo at tayo ay may nasasakupan, ang tingin na natin sa ating sarili ay mas mataas kaysa sa kanila. Meron pong gano'n Pero hindi natin nalalaman na meron po tayong parehas na obligasyon. Kung siya man ay iyong alipin, na mananampalataya, dapat siyang sumunod sa iyo dahil ito ay kalooban ng Diyos. At kung ikaw naman ay among mananampalataya, dapat mo rin gampanan ang iyong pagtatrabaho o ang iyong pagiging amo ng nagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Korang din yun, mga kapatid. Halimbawa niyan, kung ikaw man ay among mananampalataya, iniisip mo yung kapakanan ng iyong mga pinamumunuan. Hindi lang ang iyong sariling kaluwagan ng iyong pinag-iisipan. Pinag-iisipan mo din ang iyong mga nasasakupan. Iniisip mo din ang kanilang kapakanan. Inaalaala mo din sila. At alam niyo po, ang pastor niya dito ay gano'n ang taglay na ugali. Na kung saan siya, iniisip niya lagi yung kapakanan ng kanyang mga kasama. Paano niya mabibigyan ng trabaho yung kanyang mga kasama nang hindi naman parang kayod kalabaw? Tinuturuan niya ng kanyang mga diskarte na kung saan mapapagaan yung trabaho ng kanyang mga tinuturuan. Dapat po nating makita ang ganong pag-uugali. Dapat natin taglayin yun kung tayo man ay among mananampalataya. Iniisip din natin yung kapakanan ng ating mga tagapaglingkod, ng ating nasasakupan. Hindi lang yung ating sariling ganansya, pati yung makatutulong sa kanila ay iniisip din natin. Okay, hindi tayo kagaya ng iba, halimbawa man, hindi naman natin nilalahat at hindi lahat ng sitwasyon ay ganun nga. So, merong mga bahagi na merong mga amo na sadyang dinidelay ang sahod ng kanilang mga alipin o ng kanilang mga tigapaglingkod. Kung ikaw ay mananampalataya, iniisip mo yon. Inalaala mo na kapag na-delay ka, meron din silang pangangailangan. Kasi typical po yan sa Pilipino. Maraming nangyayaring ganon. But hindi naman sa lahat ng panahon ay ganon ang issue. Ang pinupunto lamang natin ay iniisip mo rin ang kanilang pagkain. Sapagkat kung ikaw ay may lingkod, hindi lamang yung lingkod mo ang iyong iniisip mo din kung paano yung kanyang pamilya. Sapagkat nagtatrabaho siya para sa kanyang pamilya. Hindi lamang yung lingkod mo iniisip mo at pinasasahod at pinakakain mo kung sakaling ikaw ay among mananampalataya. Sapagkat pati yung kanilang pamilya ay tungkulin mo rin. Kung kaya kasama yun sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hindi ka mabait na amo kapag may nakatingin lang sa iyo. Mabait kang amo, meron o walang nakatingin sa iyo. Ginagampanan mo ng husay ang iyong pagiging amo sapagkat ito ay pamamaraan mo ng paglilingkod mo kay Kristo. Ang ninanais mo ay ang mabigyang parangal ang Kristo. Hindi dahil lang masatisfy yung kagustuhan mo. So, dapat po natin makita yan, mga kapatid, na tayo ay may parehas na obligasyon. Kung siya ay iyong tigasunod o again, ay
kasambahay o kasama, katulong o katuwang sa iyong sambahayan at kung saan man, at ikaw bilang kanyang amo ay parehas po kayo na mayroong obligasyon sa harapan ng Diyos na dapat nating gampanan ng naayon sa kalooban ng Diyos. Dapat natin makita yan, mga kapatid, at sa pagpapatuloy, nagbibigay din si Pablo ng praktikal na alituntunin pa sa isang amo. Mababasa po natin yan sa Colossus chapter 4, verse 1. Yun yung binasa natin kaganina. Mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay mayroon ding Panginoon sa langit. So nakikita din po natin yon. Ang isang amo meron tamang pakikitungo sa kanyang nasasakupan. Hindi porket amo, binabaliwala mo na yung iyong tao. No, yung ikaw ay mag-utos sa iyong nasasakupan, wala kang pakialam kahit malakas ang ulan o bumabagyo, ang mahalaga sundin yung utos mo. O wala kang pakialam kahit tik-tik ang init, ang mahalaga sundin yung utos mo. Tinitignan din natin sila. Again, yan po ay depende sa inyong sitwasyong kinalalagyan, sa inyong trabahong pinasukan. Like for example, kagaya ng example ko sa kabundukan, kung ang pinasukan mo ay magtatabas o magtatabas ng damo, tapos pinatatabas niya rin sa iyo yung mga puno, ikaw ay reklamador, mali ka ng trabahong pinasukan. Bakit? Kasi pumasok ka bilang tagapagtabas ng damo, ngayon, kasama sa inuutos sa iyo ay tabasin mo yung mga puno o sanga-sanga, tapos puro ka reklamo, hindi naman tama yun. Yun ang pinasukan mo So, dapat, kung ikaw ay lingkod, naaayon ka. Kung ano man yung iyong pinasukan, dapat naaayon doon. Yung iyong ginagampanan, hindi ka reklamador. Bilang isang lingkod. At ang iyong amo naman, kung ikaw ay nakikitaan ng mabuti, dapat niya rin gawin yung kanyang tungkulin ng mabuti. Nang ikaw ay pasahurin sa tama. At pasahurin ng tama. So, yun po yung usapin pagdating sa bagay na iyan. At sa pagpapatuloy, maging ang isang amo man ay lingkod lamang rin may tuturing sa harapan ng Diyos. Mababasa niyo po yun sa Aklat ng Efeso, chapter 6, verse 9, na kung saan binanggit doon ni Pablo na iisa, o pantay ang pagtingin ng Diyos sa parehas, ang isang sa lingkod at sa amo. So, ginagampanan natin parehas ang ating tungkulin ng naayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Coram Deo, mga kapatid, nais nating magpailalim sa presensya ng Diyos. Ginagawa natin ang mga ganitong trabaho sapagkat hindi lamang sa kagustuhan kumita. Gusto rin dahil sa kaisipan na gusto nating luwalhatiin ang banal na pangalan ng Diyos. So, dapat nating maipakita yun. At sa pagpapatuloy pa naman ang iyong antas ng ginagalawang trabaho, ikaw man ay amo o nangangamuhan, kayong dalawa ay pantay sa harapan ng Diyos. Coram Deo. Ginagawa natin ito dahil sa presensya ng Diyos. May pagpapailalim sa presensya ng Diyos. Sana po makita natin niya, mga kapatid, at ito ang punto. Gampanan natin parehas ang nakaatang sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Dapat nating malaman na gagawin natin ito bilang pagsunod sa Diyos. Coram Deo. Ginagawa natin ito bilang pagsunod sa Diyos na ating pinakamataas na amo. Ginagawa natin ito upang luwalhatiin ang kanyang pangalan. Ginagawa natin ito dahil parte ito ng ating paglilingkod sa Kanya. At marahil ay pagpapasalamat natin sa Kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Ang paglingkuran siya
At para mapaglingkuran siya, kasama doon ay ang paglilingkod natin sa tao. Hindi tayo namumulitika. Hindi tayo kagaya ng politiko na nakikita mo lamang mistulang may dala o gumagawa kapag may nakaharap na tao. Hindi ko naman sinasabing lahat ay gano'n. Hindi tayo gano'n. Tayo ay mga mananampalataya. Meron walang nakakakita, ginagampanan natin ang lahat ng bagay na nakaatang sa atin bilang pagpapakita ng mabuting tigapaglingkod. Sana po makita natin yun, mga kapatid. At sa pagpapatuloy pa, pagpapahalaga at pagrespeto sa isa't isa ay kailangan. Magkaiba man kayo ng ginagalawan, ipakita natin ang ating paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga pinag-uutos. So dapat natin makita iyon. Kailangan ng paggalang sa isa't isa. Kung ikaw ay amo, hindi lang dapat ikaw ang igalang. Igalang mo din naman ang iyong mga nasasakupan. Dahil kagaya mo din naman silang tao. Hindi naman sila hayop. Tao din sila, kagaya mo. At kung ikaw ay mabuting lingkod ni Kristo bilang amo at nangangamuhan, ay meron tayong pagsunod sa iisang layunin sa kalooban ng Diyos. Meron tayong pagnanais na luwalhatiin ang Kanyang banal na pangalan. So sana makita natin yun, mga kapatid. At marahil, maging sa loob ng tahanan, kung ikaw man ay anak sa iyong mga magulang, ay dapat din natin makita iyon, mga kapatid, mga kabataan, na sumusunod tayo sa ating magulang, hindi dahil sila ay ating magulang lamang, kundi tayo ay sumusunod, may lubos na pagsunod sa kanila sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ang inuutos ng Diyos, sundin mo ang iyong mga magulang, nang sa gayon maglaon ang iyong buhay dito sa lupa. Humaba ang iyong buhay dito sa lupa at tuto tayong sumunod. At ang pagsunod natin sa ating magulang ay pagpapakita ng pagsunod natin sa ating Diyos na manlilikha. Sana makita rin natin yon, mga kabataan, mga mananampalatayang kabataan. Dahil sa panahon natin, hindi din naman natin maiwasan ang kabataan mistulang mas abala kaysa sa kanilang mga magulang. Sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay bilang kabataan. Sana makita din natin yan. So sana maintindihan din natin. Mayroong isang bahagi akong napag-alaman sa ibang bagay naman, sa ibang lugar. Mayroong isang kabataan na ang kanyang sitwasyon, mananampalatayang kabataan, ang sipag sa pag-aaral. Walang duda doon. Nga lamang, taglay niya rin yung mataas na antas ng katalinuhan marahil. Pero, sa kabilang banda, ang araw ng Panginoon, kinakalimutan niya na. So, paano mo nasasabing mabuti kang anak sa Diyos at sa iyong mga magulang kung pati ang araw ng linggo ay pinagpapalit mo na? Huwag mo pagpalit. Sapagkat lahat tayo kailangan natin ng bahagi nito. Pagpapalago ng ating pananampalataya, gayon din naman na nawa sa inyong pakikinig at sa inyong pong pag-upurian sa inyong mga upuan ay napapalakas nito ang inyong pananampalataya at napapalakas nito ang inyong katawan sapagkat nabibigyan kayo ng bagong pag-asa. Marami ka nang iniisip pagdating pa ng linggo, ayaw mo pang sambahin ng Diyos o magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Again, bilang mga mananampalataya, isa po ito sa kalooban ng Diyos na ating dapat gampanan. Hindi ka pumupunta ng simbahan dahil sinasabi ng iyong pastor, kundi pumupunta ka ng simbahan sa layon na luwalhatiin ang banal na pangalan ng Diyos. Sana maging motibasyon natin yun.
Sana makita po natin yun, mga kapatid, bilang mga alipin ni Kristo. At nawa, sa ating patuloy na pakikinig, lubos din lumago ang ating pananampalataya. Hindi yung siguro masakit ding isipin o totoong nangyayari madalas. Minsan kasi, pumapasok sa kabila at lumalabas din naman sa kabila. Ibig sabihin, hindi nananatili. Bakit? Pag-araw kasi ng linggo, nasa isip mo, paano yung naiwan kong trabaho? Paano yung bahay namin? Baka naiwan kong hindi nakapatay yung electric fan, hindi nakabukas o kung ano pa man. So walang atensyon sa pagpupuri sa Diyos. Kaya araw pa lamang ng Sabado, yung ating isipan, ikondisyon na natin sa pagpupuri sa Diyos. Hindi lamang tuwing araw ng ganoon, kundi hanggat maaari ay araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa o pagninilay-nilay ng salita ng ating Diyos. At again, mga kapatid, iyan ay nagpapakita ng pagiging mabuting lingkod. Tayo ay sumusunod sa Diyos, meron o walang nakakakita. Saan ka man naroroon, ano man ang iyong ginagampaang trabaho, ay dapat po nating makita ang bagay ito. Sana po, mag-iwan sa atin yan ng karunungan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang pagiging amo ay may kaukulang pananagutan din sa kanyang nasasakupan. So again, yan po yung pangalawang hamon. Meron tayong pananagutan din sa ating nasasakupan, kagaya ng mga nabanggit ko kaganina. Again, dapat po natin yung maintindihan. Kagaya ko man, sa aking estado bilang isang estudyante at purihin ng Diyos sapagkat next week, January 7, ay mag-start na yung aming second semester. So, meron akong pananagutan sa mga taong tumutulong sa akin. Kapag hindi ko ginagampanan ng ayos ang aking pag-aaral, at hindi lamang doon, meron akong higit na pananagutan sa aking Diyos na pinaglilingkuran. Kung kaya kailangan ko magpailalim sa presensya ng Diyos sa kung saan nagpapakumbaba na humihiling na sana ay bigyan ako ng Diyos ng sapat na karunungan upang gawin ang mga bagay na ito alinsunod sa kanyang kalooban. Walang masama, mga kapatid, kung tayo ay laging nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tama lamang yun. Dapat lamang yun. At sa pagpapatuloy sa ating konklusyon, ibigay mo ang iyong pinakamainam para sa kapurihan ng Diyos na nakakakita. At ang Diyos ay may kaukulang pangako para sa mga lubos na nagpapasako sa Kanya. Yan yung sinasabi ng Efeso chapter 6, verse 7 and 8. May pangako ang Diyos sa mga taong lubos na nagpapasakop sa Kanya. Dapat ay makita natin ito. Kaya tayo sumusunod dahil may pagpapailalim tayo sa presensya ng Diyos. At kung tayo man ay nagiging mabuting lingkod, tigapaglingkod, may nakakakita o wala, ang Diyos ay may nakalaang pangako para sa atin. Para sa kabataang masunurin, sa kanyang magulang, ang Diyos ay may pangako para sa iyo. Hahaba ang iyong buhay dito sa ibabaw ng mundo. Pero, para naman sa mga taong nagtatrabaho at amo, meron ding pangako ang Diyos kung ginagampanan natin ang ating mga tungkulin ng naayon sa Kanya pong banal na kalooban. So sana, mga kapatid, ito ay ating makita. At sana ay patuloy nating pagnilay-nilayan ang bawat bahagi nito. Coram Deo, sa presensya ng Diyos. Ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil sa presensya ng Diyos. Nang may pagpapailalim sa presensya ng Diyos. Sapagkat ninanais natin, pinakananasa natin
na purihin ang kanyang banal na pangalan. Maging sa loob, labas ng iyong tahanan, dapat may makita sa atin. Hindi sapat na sabihin mong ikaw ay mananampalataya, pero hindi naman nakikita sa ating mga gawa, sa ating pagkilos sa araw-araw. So kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay na nakararanas ng kaligtasan ng Diyos o nakaranas ng kaligtasan ng Diyos, ipakita mo ang ginawang pagbabago sa iyo ng Diyos. Bago ka ng nilalang. Isinasabi din niya ng Diyos Sinasabi din niya ni Pablo sa Colossus chapter 3. Pag binasa niya yung verse 1 pababa, bago ka ng nilalang. Hindi mo nasuot yung dating ikaw. Ang suot mo ngayon na yung katuwiran na ni Kristo. Ang kabanalan na ng Kristo. Kaya't ikaw ay sumusunod ng may pagpapailalim sa presensya ng Diyos. Coram Deo. Nawa, sa bawat ginagalawan ng bawat isa, ipakita natin ang kahulugan ng isang tunay na mananampalataya. Huwag nawa natin kalimutan. Lagi nating baunin ang ating tinanggap buhat sa Diyos. At ipakita sa mga tao, mananampalataya at sa hindi mga mananampalataya, ipakita natin ang kabutihang dulot ng Kristo sa ating masinsinang pagsunod sa ating lubos sa pagpapakumbaba. At nawa, akayin tayo ng bagay na iyan sa mas lalo pang paglapit sa Diyos, sa mas lalo pang pagkakakilala sa Kanya. Nawa, ay sa mga susunod na panahon, lubos natin itong makita. Purihin ang Diyos sa bagay na yan. Let us close in prayer. Muli dakila naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong pagbibigay sa amin ng karunungan. At nawa po, patuloy namin hiling ng dakilang Diyos na kami ay inyo pong patuloy na akayin, papalapit sa inyo. At nawa sa anuman ang aming ginagalawan, kung kami man ay amo, kung kami man ay tigapaglingkod, o nangangamuhan, o kung kami man ay mga anak sa aming magulang, kami po ay tulungan ninyo, Diyos, na magpakumbaba at lubos na gampanan, sundin ang inyo pong banal na kalooban. Sa inyo po ang pinakamataas sa papuri. Nawa, bawat isa ay makinabang sa pakikinig ng inyo pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bilang tugon po sa salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo para sa